Ito ang halimaw na tinatawag na horror. Sila ay gumagala sa dilim ng gabi upang manghuli ng mga kagandahan ng tao. Ang kanilang pinakamalaking libangan ay ang pagkolekta ng mga bahagi ng katawan ng tao upang palamutihan ang kanilang mga sarili, kaya may ilang tao din na dalubhasa sa pangangaso sa halimaw na ito. Nililinis nila ang dumi ng mundo gamit ang kanilang pambihirang kapangyarihan. Ang pangalan niya ay Sword at siya ang napiling kabalyero ng mundo ng demonyo. Sa pagkakataong ito mali yata ang target niya dahil ang ulat ay nagpapahiwatig na ang horror ay naghahanap lamang ng mga dilag na may pulang buhok. Ang lungsod na ito ay tila napakamaunlad, ngunit ito ay isang tunay na lungsod ng krimen. Ang lungsod ay puno ng mga pagnanakaw at mga lasing na nangmomolestya sa magagandang babae sa lansangan. Sa araw na ito ay nakahanap si Sophie ng isang sikat na manghuhulang ngunit bago pa siya makapagsalita alam niyang may hinahanap siya at alam niyang hinahanap ng dalaga ang Eldorado. Sa sumunod na sandali ay nagbago ang mukha niya at nasa ibabaw niya si Sophie. Pinilit ni Sophie na makalayo sa kanya at magtago sa isang maliit na silid. Napuno ang silid ng mga manika na may pulang buhok at nakakatakot ang kapaligiran kaya kinilabutan siya. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na gumapang pasulong at sinira niya ang bintana at sinubukang umakyat sa drain pipe. Sa sandaling iyon naabutan na siya ni Horror ngunit biglang sumulpot si Sword nang wala sa oras at sinuntok siya. Ngunit nagpumigla si Horror at bumangon upang lumaban, ngunit ang Horror na nagpupumilit na lumaban ay madaling natumba ng Sword. Nang makitang natatalo siya sa laban sinunggaban ng Horror si Sophie bilang hostage at pagkatapos ay binuhat siya nito at tumalon sa bubong ng gusali at pagkatapos ay hinagis niya si Sophie pababa. Walang choice si Sword kundi ang iligtas muna si Sophie at sinamantala ng Horror ang pagkakataon para makatakas. Pagkatapos ay dinala ni Sword si Sophie para kumain ng late night snack. Sa paliwanag ni Sword nalaman ni Sophie ang mga kakaibang katangian ng halimaw na ito at ang mga kamakailang serye ng pagkawala ay pawang mga babaeng may pulang buhok at obvious naman na ang Horror ang may gawa nito at hinding-hindi susuko ang Horror sa kanyang target. Sa pagkakataong iyon ay may nag-abot na papel sa isang waiter at tiningnan ni Sword ang note at doon nagtatago ang Horror. Upang maalis ang Horror minsan at para sa lahat nagkusa si Sophie na majengpahin. Nahanap siya ng Horror nang wala sa oras at sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si Sword. Hindi nagtagal ay sabay silang lumaban, gayunpaman hindi tugma ang Horror para sa Sword at sa ilang matulin na suntok pinabagsak ni Sword si Horror sa lupa. Sinamantala ni Sword ang pagkakataon na tanungin siya kung alam niya ang tungkol sa balita ni Eldorado. Laking gulat ni Sophie sa narinig dahil gusto rin niyang mahanap ang lugar na ito. Pero sabi ng Horror ang Eldorado ay hindi para maabot ng mga katulad mo at pagkatapos umilo siya ng pula. Pagkatapos ng usok ay lalo siyang lumaki at mas nakakatakot at sumigaw si Sword pagkatapos isang heavy-duty na motorsiklo ang lumabas sa tulay. Dinala ni Sword si Sophie sa isang mabigat na motorsiklo upang makatakas sa pag-atake at sumugod sa lungsod ngunit si Horror ay nasa mainit na pagtugis. Pansamantalang nakatakas sa pagtugis ni Horror at ibinaba niya si Sophie. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang higanteng espada na nakasakay sa isang mabigat na motorsiklo at tumalon ng mataas sa hangin at binasag niya ang Horror sa mukha. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang Horror at umarangkada patungo sa tulay. Maya-maya lang ay umikot sa pwesto ang heavy-duty na motorsiklo na kanyang sinasakyan at ang higanteng espada ay gumuhit ng magic circle sa lupa. Pagkatapos ng isang flash ng banal na liwanag siya ay naging isang demonyong kabalyero na nakasuot siya ng gintong baluti at maging ang mabigat na motorsiklo ay naging ginto. Patuloy siyang umaatake sa Horror at sa wakas na baril niya ang higanteng espada mula sa kanyang kamay. Tinusok ng espada ang ulo ni Horror at bumagsak sa tanker sa likod niya. Sa isang marahas na pagsabog at isang malaking apoy tuluyang napatay si Horror at nawasak din ang tulay. Ang biglaang aksidente ay nagdulot ng paglingon sa paligid, samantala papunta pa rin si Sword para hanapin ang Eldorado at patuloy siyang manghuli ng iba pang horrors ng iba't ibang species. Tumatawag ng pulis ang isang manggagawa sa tulay at ang pagsasabing nakita niya ang halimaw na sinisira ang tulay. Sa isang mataas na punto sa hindi kalayuan isang lalaki ang nanunood ng lahat. Nagload siya ng bala sa sniper rifle sa kanyang kamay at pagkatapos ay nagpaputok siya ng malakas sa langit. Isang malaking eskarlate na spell ang lumitaw sa kalangitan at sinakop nito ang buong lungsod at agad na umulan ang langit.
Maya-maya ang mga trabahador na nag-uusap tungkol sa halimaw na para bang nakalimutan na nila ang lahat ng nangyari. Nakakita ka na ba ng ganyang disiplina sa sarili na night running monster araw-araw? 3 beses siyang tumatakbo sa paligid ng lungsod sa gabi at siya ay isang kampyon na sprinter na halos sa tuwing nanalo siya ng award at nag-e-enjoy sa cheers ng kanyang fans. Hanggang sa isang aksidente ay naparalisa ang mga binti ni Hottie at hindi na siya makatakbo at kailangan niyang mamuhay sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang kasintahan. Nakatingin sa dingding ng mga trepeyo at medalya hanggang sa hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Kinasusuklaman niya ang mundo dahil sa pagiging hindi patas at kinasusuklaman niya ang lahat ng may magagandang paa. Malakas nitong sama ng loob na natagpuan siya ng katatakutan. Biglang may narinig na boses sa kanyang pandinig at sinabi ng boses na matutulungan niya si Hottie na maisakatuparan muli ang kanyang panaginip. Nang marinig ang pangako ng horror ay hindi napigilan ni Hottie ang tukso at pumayag sa deal. Ipinahayag niya na handa siyang gawin ang lahat para maipagpatuloy ang pangarap niyang tumakbo anuman ang mga kondisyon. Biglang may lumitaw na pulang ilaw at isang demonyong itim na anino ang bumalot sa kanyang katawan. Sa sandaling ito parang muling nakita ng mga mata ni Hottie ang matagal nang nawawalang karerahan. Muli niyang ninanamnam ang saya sa pagtakbo at bumibilis sa mga lansangan sa kalaliman ng gabi. Ang tumataas na adrenaline ay nagpahagalpak ng tawa ni Hottie at ang pagkakaroon ng pagtanggap sa mga tuntunin ng Diablo ay naging horror na siya. Pagkatapos ng kanyang pag-eehersisyo ay magsisimula na siyang kumain. Samantala may ibang nakadetect din sa presensya ni Hottie. Luke ang pangalan niya at isa siyang demonyong mage na dalubhasa sa pangangaso ng horror. Pinapanood niya ang kabilang panig na gumagalaw ng napakabilis, akala niya ay natagpuan na siya ni Hottie. Bilisan mo agad at ituloy ang paghabol sa kanya, ngunit hindi ito makahabol at hindi niya maintindihan kung ano ang tinatakbo ni Hottie sa kalagitnaan ng gabi. Sa totoo lang ninanamnam lang ni Hottie ang pakiramdam ng pagtakbo. Kinabukasan naglakbay si Lucas ng mag-isa sa bawat sulok ng lungsod at kahit saan siya pumunta gagamitin niya ang kanyang mga kamay para hawakan na parang bumubuo ng magic formation. Sa pagkakataong iyon ay may dumating na babae at siya ay walang iba kundi ang kasintahan ni Hottie. Biglang nawala si Hottie kagabi at gusto niyang malaman kung may nakakita sa kanya ngunit hindi siya pinansin ni Luke at umalis na. Sa sandaling iyon ay biglang lumitaw ang mga espada. Gusto niyang tulungan ang babaeng ito sa panahon ng pagpapalitan ay nalaman nilang ang nawawalang Hottie ay isang champion sprinter at biglang na-realize ng dalawa yung horror na yon. Sinong tumakbo ng mabilis kagabi, yun ang boyfriend ng babae. Matapos matanggap ang balitang ito ay handang kumilos sina Sword at Locke. Sa pagtatapos ng gabi, umuwi ang babae at hinihintay na siya ni Hottie sa bahay. Laking gulat niya nang makitang nakatayo si Hottie pero paulit-ulit na sinasabi ni Hottie na nagugutom siya. Kahit gaano pa siya kumain ay hindi siya makakuha ng sapat at biglang namula ang mata niya at agad na naging halimaw at tumalon sa kanyang kasintahan. Sa kabutihang palad dumating si Sword sa oras upang iligtas siya. Sinamantala ng takot ang pagkakataong makatakas at hinabol siya ni Sword. Sa pag-iyak ay ipinatawag niya ang kanyang mabigat na motorsiklo sa pagsubaybay sa horror sa buong lungsod. Si Hottie ay tuluyan nang nag-transform sa horror at bumaba ang espada mula sa langit sa kanyang gintong baluti. Isang espada ang tumusok sa kanyang balikat ngunit hindi pa rin ito nakakaapekto sa bilis ng horror at sa sobrang bilis ng terror hindi siya napigilan ni Sword. Maaari lamang niyang subukang magmaneho ng horror sa lugar ng pananambang ni Locke. Natagpuan ni Sword ang pagkakataong mapabilis sa isang tuwid na linya at lumapit siya sa harap ni Horror at binulag siya gamit ang kanyang high beam headlights. Ang biglaang liwanag na nakasisilaw ay nakawala sa Horror na nagiging sanhi ng aksidenteng pagtakbo niya patungo sa kalapit na gilid ng kalsada. Naghihintay si Locke ng Horror sa bubong at pagkatapos ay nagpaputok si Locke gamit ang kanyang enchanted sniper rifle ngunit nakaligtaan nito ang vitals ng Horror. Ipapaputok na ni Locke ang susunod na putok nang biglang sumulpat ang isang residente at naapektuhan si Locke at nagmintis ito. Mabilis na binago ni Locke ang kanyang posisyon sa paghahanap ng susunod na pagkakataon para ma-hit ang Horror. Muli siyang nagpaputok at ang shot na ito ay hindi ganap na nakapatay sa Horror pero naabutan na siya ni Sword at magkasama sina Sword at Locke na nagtutulungan at tuluyan ng pinatay ang Horror. Sinusubukang aliwin ni Sword ang kasintahan ni Hottie at sa sandaling iyon ay umuulan na naman.
Walang duda na gumagamit si Locke ng magic para burahin ang mga alaala ng mga tao sa horror. Pagkatapos ang lungsod ay bumalik sa kapayapaan at nakalimutan ng babae ang nangyari noong gabing iyon. Nagpatuloy siya sa paglibot sa mga lansangan sa paghahanap kay Hottie at sa isang pool party na inorganisa ng mob boss na si Damien, isang sexy blonde ang nakakuha ng atensyon ng lahat ng lalaking naruroon. Maliwanag nagtagumpay siyang makuha ang atensyon ni Damien at ang layunin niya ay mapalapit kay Dito. Gina ang pangalan niya at siya at si Sword ay parehong knight ng Demon World at ang kanilang misyon ay alisin ang halimaw na kilala bilang horror sa mundo ng mga tao. Ang halimaw na ito ay sasalakayin ang mundo ng mga tao sa iba't ibang anyo at hinala ni Gina na baka nagpapalaki si Damien ng taong kumakain ng horror, kaya plano niyang pumasok sa gusali para imbestigahan at hanapin ang horror. Gayunpaman kailangan niya ang DNA activation card ni Damien para pansamantalang i-disable ang security system sa kanyang gusali. Kaya nagpa siya si Gina na gumamit ng beauty trick at sa sandaling iyon halatang naakit si Damien sa kagandahan ni Gina. Sa kabilang banda, sa building ni Damien ay gumagapang ang Sword sa mga ventilation duct at nagrereklamo. Anumang bagay na may kaugnayan kay Gina ay tiyak na hindi maganda at nagkaroon na ng mainit na usapan sina Gina at Damien. Bumunot siya ng straw at sinubukang kunin ang DNA ni Damien na dumikit dito kaya inabot niya ang baso kay Damien. Hindi naman gumamit ng straw si Damien, dinampot niya ang baso at ininom lahat. Walang choice si Gina kundi lumipat sa yakap ni Damien at hinalikan siya ng malalim pagkatapos tumayo siya at umalis. Maliligaw daw siya at hinintay si Damien dito. Ang pagmamasid sa likod ni Gina ay nagpahinto sa paggana ng utak ni Damien. Pagkatapos ay gumamit si Gina ng portable DNA extraction device at ang sumunod na sandali ay binasa ang impormasyon ng DNA ni Damien. Pero bigla na lang hinawakan si Gina habang tinutukan ng baril at kinuha ni Wade ang gamit sa kamay ni Gina. Biglaan na inatake ni Gina at tinanong niya si Wade kung alam niya ang nakatago na silid sa bubong. Ibinunyag ni Wade ang kanyang nalalaman, nasaksihan niya ng sarili niyang mga mata na ang halimaw na nagtatago sa itaas na palapag ay lumalamon ng mga tao. Sinabihan siya ni Gina na umiwas sa daan dahil alam niya kung ano iyon at kung hindi ay kakainin kayong lahat. Sa kabilang banda si Sword ay umaakyat sa elevator cable. Unti-unting lumalapit ang kwarto sa itaas na palapag. Sa sandaling ito ay madaling inasikaso ni Gina ang mga gwardya at pumasok sa control room. Nakatanggap ng mensahe si Damien na natuklasan na ang kinaroroonan ni Gina. Sa surveillance footage ay nakarating si Sword sa corridor sa itaas na palapag. Inalis ni Gina ang information card na naglalaman ng DNA ni Damien para kontrolin ang mga kagamitan. Agad-agad ang buong sistema ng kuryente ng gusali ay paralisado, ngunit ito ay tumatagal lamang ng 60 segundo. Ang espada ay tumakbo laban sa oras at tumakbo sa lahat ng paraan na naglalayong pumasok sa lihim na silid bago maibalik ang sistema ng seguridad ng gusali. Sa wakas ay nagawa niyang buksan ang bakal na pinto gamit ang kanyang mga kamay at sa sandaling iyon ay naibalik ang electrical system ng gusali. Dumating na si Damien na may dalang baril at ang matalinong si Gina ay agad na naging biktima at sinasabing siya ay pinilit ni Sword at yumuko sa lupa na nakahawak sa ulo niya at umiiyak. Pero parang walang pakialam si Damien at mukhang confident sa sandaling iyon. Pumasok si Sword sa secret room at may nakita siyang bahid ng dugo sa sahig. Hindi kalayuan, isang makalumang computer ang biglang nagsimula at sa pagkakataong ito si Horror pala ang nagmamay-ari ng computer. Sa sandaling iyon hindi mabilang na mga galamay ang nagsimulang umatake sa espada, ngunit sa harap ng malaking lakas ni Sword ang mga galamay na ito ay madaling natanggal ng Sword at isang suntok para pasabugin ang lumang computer. Galit na galit ang Horror at gustong kainin ang lahat sa gusali para lumaki ang lakas nito. Mabilis na kumuha ng shotgun si Gina at nilagyan ito ng magic bullet at nag-uutos sa lahat na tumakbo para sa kanilang buhay. Sa sandaling ito ang Horror ay nagsiwalat ng totoong mukha nito at ito ay isang LCD monitor. Itinutok ni Damien ang kanyang baril sa ulo ni Gina dahil kinamumuhian niya sina Gina at Sword dahil sinisira niya ang lahat para sa kanya. Biglaan na nabasag ng mga galame ang magic circle at pumulupot kay Damien. Mabilis na tumakbo si Gina para tulungan siya gamit ang kanyang pulang high heels bilang matalas na kutsilyo para putulin ang mga galame at iligtas si Damien.
Gayunpaman lumalala ang sitwasyon sa parami ng mga galame sa dingding. Samantala, isinuot ni Sword ang kanyang gintong baluti at nilalabanan ang kakilakilabot na libu-libong galame ang madaling naputol ng espada. Sa wakas nahulog ang espada mula sa langit at ang isang kutsilyo ay ganap na matatapos sa horror at nalutas din ang krisis sa pagtatapos ni Gina. Hindi maintindihan ni Wade kung bakit gustong iligtas ni Gina si Damian. Wala siyang sinabi pero marahan niyang hinalikan si Wade sa pisngi at iniwan siyang tulala. Sa bar wala pa rin silang nahanap na balita tungkol sa El Dorado, ngunit iniulat ng pahayagan na si Damien ay napatay sa pamamagitan ng isang putok ng baril at ang pangalan niya ay Sophie. Hindi nagtagal biglang nawala ang kapatid niya at iniiwan lamang ang mga salitang El Dorado sa kanyang computer. Upang tumuklas ng mga pahiwatig tungkol sa El Dorado siya ay kinuha ito sa kanyang sarili upang malaman kung saan maaaring naruroon ang horror at ang tanging horror lamang ang makakaalam tungkol sa mga pahiwatig ni El Dorado. Kamakailan lang may mga kumakalat na chismis tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa tirahan ng isang pari. Tinungo ni Sophie ang tirahan ng pari kung saan nalaman niya na ang pari ay may magandang kapatid na babae na nagngangalang Phyllis na may sakit at hindi nagpakita sa kanyang mukha kamakailan. Kaya nagpunta siya sa simbahan at natagpuan ang maamong Phyllis sa looban at mabilis silang naging magkaibigan. Sa kanilang pag-uusap nalaman niyang kamakailan lang ay nawala ang pari. Dahil magkatulad ang kanilang mga karanasan, nakaramdam sila ng simpatiya sa isa't isa. Biglaan may kumatok sa pinto at ito ay si Sword na dumating. Nagkunwari siyang hindi kilala si Sophie at itinulak siya sa isang tabi. May hawak siya na bouquet ng bulaklak at lumapit kay Phyllis na nagpapahayag ng pagmamahal sa kanya habang naiwang tulala si Sophie sa eksena. Nag-alinlangan din si Phyllis at pinulot ang mga bulaklak habang tumalikod si Sword at umalis habang sinabihan si Sophie na siguraduhing makakauwi sa gabing iyon. Hinihintay na makaalis si Sword at napagtanto lang ni Sophie na marami pa siyang tanong para kay Sword. Napatingin si Phyllis sa mga bulaklak na nasa kamay niya. Tandaan mo noong bata pa siya may mga gwapo at sunny boys din ang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa kanya sa ganitong paraan. Ngunit isang boses ang gumising sa kanya mula sa kanyang panaginip. Hinabol ni Sophie si Sword at tinanong siya tungkol sa El Dorado ngunit tuluyan na siyang hindi pinansin ni Sword. Nagpatawag siya ng mabigat na motorsiklo habang tumalon at tumatakas. Walang choice si Sophie kundi bumalik sa simbahan, sa imbitasyon ni Phyllis kasama niya sa hapunan ni Sophie. Habang lumalalim ang gabi ay nakalimutan ni Sophie ang babala ni Sword. Ibinahagi ni Phyllis ang isang kwento tungkol sa kanyang kapatid na labis na nagmamahal sa kanya at madalas na sinasabing mataas ang kanyang kagandahan. Hindi niya ito pinayagang lumabas ng bahay o makipag-usap sa mga lalaki kahit minsan. Isang lalaki ang nagtapat ng kanyang pagmamahal sa kanya ngunit walang awa siyang binugbog ng kanyang kapatid at itinapon sa isang madilim na silong at nagpapanatiling bihag para sa kanyang sarili. Bilang isang babaeng may sapat na gulang nananabik din siya sa pagmamahal ng isang lalaki, ngunit sa isang estado nagulat at nadapa si Sophie at nahulog sa basement. Mabilis niyang nilock ang pinto at iniwan si Phyllis sa labas na walang signal sa kanyang telepono para tumawag para sa tulong. Binuksan niya ang mga ilaw sa basement at natigilan siya dahil mayroong iba't ibang uri ng mga instrumento sa pagpapahirap na may bahid ng dugo. Ang mahabang buhok sa dumi ay senyales na si Phyllis ay maaaring sumailalim sa hindi makataong pagtrato dito. Sa sulok ay isang kalansay na nawawala ang kalahati ng facial tissue nito. Biglaan ay sinira ni Phyllis ang mga tabla at umakyat sa kisame at mukhang naging horror na siya. Pinulot niya ang bungo at sinabing kasalanan mo ang lahat saka nagsimulang kumain at pagkatapos ay nag-transform siya bilang isang halimaw at sinugod si Sophie. Biglaan ay bumagsak ang bubong na nagbabaon ng lagim sa mga durog na bato at kahoy. Si Sword ang dumating, si Horror pagkatapos ay lumabas sa lupa at kinuha niya ang takot at tumakbo palabas. Ang babala kay Sophie na manatili ngunit nagpasya si Sophie na pumunta at tumulong at ang panunood sa labanang ito ay lampas sa kakayahan ng mga tao. Narating ni Sophie ang bell tower at ibinaba ang mga lubad. Bumaba ang tingin sa dalawang lalaking nakatigil at buong lakas niyang itinutulak ang orasan. Tulad ng sword-kicked horror palayo at bumagsak sa ilalim ng bell tower. Bumagsak din ang orasan sa tunog at sa sandaling iyon, ang espada ay naging isang golden armored knight at pinatay ang horror sa isang pagsalakay.
Desperado siya na mahanap ang kapatid niya at naabutan ni Sophie si Sword na umaagos ang luha sa kanyang mukha at humingi ng tulong sa kanya. Ipinaalala nito sa kanya ang kapatid na nawala sa kanya at pumayag siyang isama si Sophie sa kanyang paglalakbay. Ang mayamang babae ay nagpapalit ng kanyang asawa tuwing 3 araw dahil lahat ng mga lalaking alagang hayop sa paligid niya ay misteryosong namamatay. Noong bata pa siya ay isang artista at para sumikat nakipagkasunduan siya sa dyablo at ibinigay ang sarili sa kanya. Upang ipatawag ang isang halimaw na pinangalanang Horror, upang tulungan siyang umakyat sa tuktok ng kanyang buhay. Sa araw na ito nakatanggap ng mensahe ang 2 demonyong kabalyero na nanghuhuli ng mga horror. Si Viola ay isang hindi kilalang artista noong bata pa siya at pagkatapos ay sunod-sunod na naaksidente ang kanyang mga katunggali. Sa tuktok ng kanyang karera ay nagpakasal siya sa isang kilalang lokal na negosyante at ilang sandali pa ay namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente, kaya nagmana si Viola ng kayamanan. Matapos ang lahat ng mga taon na ito si Viola ay naging isang espesyalista sa bata. Sa kasalukuyan nagsisimula na siyang tumanggap ng mga konsultasyon mula sa mayayamang pamilya upang matulungan silang pamahalaan ang kanilang mga anak na masuwean. Ang sabi-sabi ay mayroon siyang singsing na kayang kontrolin ang mga demonyo. Isang singsing na nagdadala ng swerte sa kanyang ngunit kahit na ang demonyo ay hindi nailigtas ang kanyang figure, sa kasamaang palad ay nagpanggap na mag-asawa sina Sword at Gina para dumalo sa party ni Viola. Si Sophie ay nagpapanggap na anak nila at nagkunwari silang humihingi ng tulong kay Viola para sa pagdidisiplina sa kanilang anak. Dumating talaga sila para imbestigahan kung Thor ang may horror dito. Maraming asawa ng mayayamang negosyante at celebrity dito ngunit sila ay nakikipagkompetensya upang makita kung sino ang maaaring magkaroon ng pinakamahal na alahas. Naakit na si Viola sa matipunong pangangatawan ni Sword at hinawakan niya ang kamay ni Sword at dahan-daang naglakad palapit sa kanya. Para matigil ang oras ay kailangang manatiling tahimik si Sword. Dinala ni Viola si Sword sa kanyang silid, sa kabilang banda ay sinamantala ni Gina ang pagkakataon upang bangkailan ang kaibuturan ng mansyon kasama si Sophie. Ito ang silid na tinutuluyan ng mga batang nasa pangangalaga at ngayon ay walang laman. Sa sulok may nakita silang diary na pag-aari ng mga bata at totoo ang chismis tungkol kay Viola na nakasulat dito. May horror slave talaga si Viola at ang horror ay nakakakuha ng mga kaluluwa ng mga bata. Ginagawa silang mga puppet at napuno sila ng takot kay sinubukan nilang tumakas ngunit nahuli at kinakain ng Teiko. Hindi maintindihan ni Sophie kung bakit hindi pumunta sa pulis ang mga magulang ng mga bata ngunit sinabi sa kanya ni Gina na ang lungsod na ito ay puno ng krimen. Hindi nakakagulat na ang mga tao ay nawawala at marami rin sa mga magulang ng mga batang na biktima ang nawawala sa hindi malamang dahilan. Nakakita sila ng isang nakakatakot na silid at mukhang ito ang lokasyon kung saan ipinatawag ang horror. Samantala, sa kwarto ni Viola ang espada ay nasa isang mahirap na sitwasyon habang kaharap ang isang babaeng matambok. Nakapikit lang siya at nagtitiis na parabang pinahihirapan. Sa kritikal na sandali lang ay biglang tumalikod si Viola at umalis dahil naramdaman na niya na pumasok sina Gina at Sophie sa kanyang ipinagbabawal na lugar. Kumuha si Gina ng magic potion at binigay kay Sophie na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng paraan ng pagtatanggol sa sarili sa isang krisis. Sa sandaling iyon isang grupo ng mga itim na pusa ang biglang lumitaw sa paligid niya. Lumitaw din si Viola at sa puntong ito nahulaan din ni Viola ang kanilang pagkakakilanlan. Pinagmamasdan ng malaking singsing sa kamay ni Viola at napagtanto ni Sophie na maaaring ito ang singsing na kumokontrol sa horror. Mukhang hindi naman nagpanik si Viola at biglaan ang magic array sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagbuga ng pulang ilaw. Hinagis ni Gina ang magic potion at matapos ang isang pagsabog ng liwanag na tamba si Viola sa lupa. Napag-isipan na ni Gina na mali ang mga chismis dahil kung ang singsing na ito ay talagang naglalaman ng kapangyarihan upang makontrol ang horror hindi ito madaling masira. Walang kontrol si Viola sa horror at natatakot siya para sa sarili niya. Ilang taon na ang nakalipas nang iguhit niya ang magic array at ang horror talaga ang ipinatawag, pero peke ang singsing sa kamay niya. Hindi niya kayang lokohin ang horror at kinain siya ng takot at naging halimaw si Viola. Pagkatapos ay nagsimulang salakayin ng mga galamay ni Norris si Gina.
Naglabas si Gina ng punyal at iniindayog ito sa pagputol ng mga galamay nito, biglaan ay isang magic array ang lumitaw sa harap ni Sophie at malapit nang lumabas ang horror, at mula rito sa sandaling iyon isang gintong liwanag ang kumislap. Nagkabisa ang magic potion sa kamay niya at ang marupok na horror doppelganger ay agad na nawasak. Sa sandaling iyon si Viola na naging horror ay nasaksak ng malaking kutsilyo at namatay at ito ay si Sword na matagal nang gustong pumatay sa kanya. Nakakita ka na ba ng sinehan na kumakain ng tao, dahil kamakailan lang ay maraming tao ang malinaw na nanunood ng mga pelikulang komedya ngunit kahit papaano ay nakakalungkot na mag-iwan ng luha. Nang matapos ang pelikula tahimik na nawala ang dalaga at lumitaw sa ibang dimensyon. Pinagmasdan niya ang mga nakakakilabot na bagay sa kanyang harapan ngunit tinawag ang mga pangalan ng kanyang mga kamag-anak. Bilang isang demonyong salamangkero na nangangaso ng horror ay naramdaman ni Locke na lumitaw ang isang nakakain na horror kaya kinailangan niyang pumuntang mag-isa sa sinehan para mag-imbestiga ng malinaw. Ngunit nanood siya ng ilang sunod-sunod na pelikula at wala siyang nakitang abnormal. Ilang araw na lang kaya siyang manatili dito at sa kabilang banda, si Sword at Sophie ay abala rin sa kanilang mga pagsisiyasat. Ginamit ni Sophie ang internet para malaman ang tungkol sa mga nawawalang tao sa sinehan. Usap-usapan na ang lahat ng mga nawawala ay dati nang nakaupo sa seat 30 ni Rowell sa sinehan at ngayon nang pumunta si Locke sa sinehan para mag-imbestiga muli. Nakaupo siya sa upuan na iyon habang pinagmasdan niyang mabuti ang mga kaina-hinalang individual sa paligid niya. Ngunit walang kakaiba, pagkatapos ay isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan sa malaking screen. May footage na sinasanay siya ng kanyang ama noong bata pa siya at kakaibang kumikislap ang projector. Nang matapos ang pelikula at umalis na ang lahat wala nang makita si Locke sa kanyang upuan. Samantala nagwo-workout si Sword nang marinig niya ang balitang nawala si Locke kaya agad siyang sumugod sa sinehan kung saan nawala si Locke. Ayon sa gabay ng singsing sa kanyang kamay ay talagang may mahinang aura ng mga demonyo. Nakarating siya sa lobby ng sinehan at naramdaman ng singsing na nasa harapan niya ang horror. Hindi horror ang nakita ng espada dahil horror mismo ang sinehan. Sa ibang dimensyon isang higanteng eyeball ang nakatitig kay Locke na napapaligiran ng makapal na muscular tissue. Siya ay tulala at ganap na walang pagtatanggol at napalunok ng buo. Nakita ni Locke ang kanyang ama na nagtuturo sa kanya ng swordplay noong siya ay bata pa. Gusto niyang maging Demon Knight si Locke sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pagsuot ng armor. Ngunit napakahina ng batang si Locke at sa sandaling iyon biglang sumulpot ang nanay niya. Lumilitaw na banayad at nakapapawing pagod ngunit hindi maaninag ni Locke ang mukha ng kanyang ina. Sa sandaling ito hinahanap ng espada ang pasukan ng hangganan. Naalala niya ang seat number na sinabi sa kanya ni Sophie at pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang espada at sinaksak ito ng malakas. Nagsimulang umikot at nahati agad ang upuan at pagkatapos ay lumitaw ang sword sa harap ng higanteng eyeball. Sa mata ay nandoon si Locke na nag-hallucinate at sa sandaling iyon ang boses ni Sword ang pumasok sa isip ni Locke. Malakas niyang binalaan si Locke na isa itong bitag. Nagising si Locke sa pamamagitan ng espada at ang kalmadong imahe ay naging Escarlata pero nagising na si Locke. Totoo naman na hindi siya naging Demon Knight pero naging Demon Mage siya. Pagharap sa malaking horror ay inilabas ni Locke ang kanyang dobleng baril at nagsimula ng isang napakagandang palabas. Siya ay sprinted patungo sa horrors at itinutok ang kanyang enchanted gun at baliw na pinaputokan ang nilalang. Sa wakas ang itim na higanti ay binugbog ng abo tulad ng fog dissipated ngunit ang labanan ay malayong matapos. Pagkatapos isang napakalaking eyeball ang lumitaw sa kawalan. Sino ang nagsabi na ang mga mage ay hindi maaaring gumamit ng mga espada? Kinuha ni Locke ang isang mahabang espada mula sa lupa at sinugod patungo sa higanteng eyeball. Si Sword sa kabilang side ay kinuha ang kanyang espada at sumalakay din. Sa ilalim ng pag-atake ng dalawang pinakamalakas na horror hunters ang higanteng eyeball ay ganap na nawasak. Walang duda na ang Sword ang nagligtas kay Locke sa pagkakataong ito ngunit walang pakialam si Sword, ngunit balak pa rin ni Locke na suklian ang kanyang pabor sa ibang pagkakataon. Kamakailan lang sa lungsod na ito maraming magagandang babae ang nawala ng walang paliwanag. Lahat sila ay nakatanggap ng mga imbitasyon mula sa El Dorado, ito ay isang maalamat na lugar na nangangako ng kaligayahan. Gayunpaman sa sandaling tanggapin nila ang imbitasyon sila ay kinakain sa lugar na iyon.
Nawala din ang kapatid ni Sophie dahil sa El Dorado kaya tinutulungan niya ang demonyong kabalyero na mag-imbestiga sa balita tungkol sa lalaking kumakain ng horror at El Dorado. Binigyan niya ang espada ng kaina-hinalang address at nagmamadaling umuwi. Pumasok sina Sword at Locke sa bodega na may espadang sumuntok sa pagbabalat kayo ng horror's barrier. Pagkatapos gumuhit si Locke ng magic circle sa lupa at may lumabas na daanan sa ilalim. Bumaba ang dalawa sa basement kung saan maraming walang malay na tao ang banihag at lahat sila ay dinala rito ng horror. Sino ang kakain ng isa-isa kapag gutom dahil napakaraming hostages? Kinailangan ni Locke na humiling ng backup mula sa punong tanggapan. Gayunpaman ang tugon ay na short-handed sila dahil sa isang mas nakakatakot na banta na umaatake sa mga tao. Samantala napansin ni Sword ang isang mapa sa dingding na nagmarka sa kinaroroonan ni Sophie. Pagkatapos ay iniwan niya si Locke para palayain ang mga hostage habang agad siyang sumugod sa kinaroroonan ni Sophie. Kasabay nito isang lalaking kamukha ni Locke ang nanunood sa welfare house kung saan naroon si Sophie. Sa sandaling ito ang madre ay nag-anunsyo ng magandang balita sa mga bata na sila ay magsasama-sama sa kampong sa susunod na buwan na sponsored ng isang tao at ang destinasyon ay tinawag na El Dorado. Biglaan tumunog ang doorbell at ang pilantropo ang nagplanong mag-sponsor sa kanila. Gayunpaman hindi iyon ang napagkasundo ang petsa at nagpumilit siyang ihatid ang mga bata para umalis ngayon. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtutol ng madre pumasok siya. Sa bandang huli nagpakita siya ng nakakatakot na mukha at agad namang sinabihan ng madre si Sophie na kunin ang mga bata at tumakas. Siya ay nanatili sa likod upang mag-stall para sa mga bata at pagkatapos ay pinunit niya ang palda niya at lumaban. Nagawa niyang labanan ang horror na kumakain ng lalaki ng pabalik-balik ngunit ang kabilang partido ay hindi tao. Matapos mag-transform sa horror tumalikod ang madre at sinubukang tumakas. Sa kasamaang palad sinalo siya ng mga galamay nito at itinaas siya sa hangin. Sa kritikal na sandali na ito bumalik si Sophie at sumigaw para sa pag-akit ng atensyon nito. Sa sandaling iyon ay biglang sumulpat ang lalaking kamukha ni Locke at hinaranggan ang nakakamatay na suntok pagkatapos ay nilapitan niya ang horror at naglabas ng mahabang kutsilyo at pinatay siya agad. Gayunpaman hindi siya narito para iligtas ang mga tao kundi para hulihin si Sophie at dalhin siya sa El Dorado. Hinawakan ng madre ang bukong-bukong niya kahit na siya ay malubhang nasugatan ay ginamit niya ang kanyang huling lakas para protektahan si Sophie. Baka sa mukha ng lalaki ang mabangis na ekspresyon at binuhat niya ang madre at tinutukan ng mahabang kutsilyo ang dibdib nito. Nakatayo doon si Sophie sa gulat na puno ng kalungkutan, takot, kawalan ng pag-asa at galit. Sa sandaling ito dumating si Sword at nakilala ang isa't isa. Ang lalaking nasa harap nila ay si Riga, ang dating pinakamalakas na Silver Knight na sumali sa El Dorado at nahulog sa dilim para maging Dark Knight. Biglaang naputol ang pag-uusap nila ng isang bala ang bumaril at ito ay si Locke na matagal nang naghahanap sa Silver Knight at nagsabing siya mismo ang papatay sa kanya. Dahil siya ang ama ni Locke at sino ang pumatay sa ina ni Locke para lumakas at nahulog sa dilim para maging miyembro ng horror camp. Si Locke ay isang demonyong salamangkero na nangangaso ng mga kakilakilabot upang protektahan ang mga tao at ngayon ay kinailangan niyang labanan ang sarili niyang ama. Noong sumali sa horror camp wala na itong relasyong pamilya sa pagitan nila at ang bawat galaw ay naglalayong patayin ang isa't isa. Gayunpaman si Riga pa rin ang dating pinakamalakas na Silver Knight at naging mas malakas pa pagkatapos mahulog sa dilim. Pagkatapos ng ilang round unti-unting napaatras si Locke at natambarin ang kanyang sandata. Pagkatapos ay sinaksak niya ang katawan ni Locke at sa kritikal na sandali na ito biglang lumitaw ang gintong agila at iniligtas si Locke. Habang naglalakad si Sword ay hinubad niya ang sando niya at inilalantad ang kanyang matipunong pangangatawan. Sa kabilang panig ng lungsod ang mga demonyong salamangkero na nakabalat kayo bilang mga waiter ay abala sa paghahanda ng mga hadlang upang mabawasan ang pinsala sa lungsod. Isang matandang lalaki ang nagtanong kay Sophie kung bakit siya gustong hulihin ni Riga, pero hindi alam ni Sophie kung bakit gusto siyang dalhin ni Riga sa El Dorado. Agad siyang dinala ni Mephon sa imburnal dahil ito ay puno ng mga hadlang na maaaring maprotektahan sila at panatilihin silang ligtas ngunit biglaan isang horror ang lumitaw at hinarap si Sophie ngunit sinipa ito ni Mephon at hinayla si Sophie. Hindi mabilang na mga kakilakilabot ang lumitaw sa imburnal na nakapalibot sa kanila.
Naglabas ng spell si Mephon sa huling sandali at pinasabog ito, kaya't ang dalawa sa kanila ay nakatakas sa kamatayan. Samantala si Sword ay naging isang gintong kabalyero at nasa isang matinding pakikipaglaban kay Riga. Natuwa si Riga sa lakas ng espada dahil matagal na siyang hindi nakakaharap ng ganito kalakas na kalaban. Nagsalubong ang kanilang mga armas sa himpapawid at nang sila ay nasa deadlock, isang suntok ang ginawa ni Riga na nagpalipad kay Sword. Nais ni Riga na talikuran ni Sword ang kanyang mga paniniwala at mithiin at sumali sa Eldorado para maging kasing lakas siya ni Riga. Ngunit ang paniniwala ni Sword ay upang protektahan ang mga tao at ang kanyang kapangyarihan ay umiral upang protektahan sila. Hindi na nagsalita pa si Riga at sa halip ay pinakawalan ang kanyang madilim na kapangyarihan. Gusto niyang wasakin ng buo ang paniniwala ni Sword sa kanyang napakalaking lakas. Ang gusali ay agad na naging mga durog na bato at ang buong lungsod ay nataranta. Nais ni Riga na gamitin ang pamamaraang ito upang ipakita kay Sword na ang kanyang mga paniniwala at mithiin ay walang halaga sa harap ng ganap na lakas. Ito ay bumulusok sa Sword sa kanyang mga alaala ng panoorin ang kanyang kapatid na babae na nasusunog sa apoy. Walang magawa upang iligtas siya, ngunit ayaw niya maging walang magawa tulad ng dati kaya ibinaba niya ang kanyang higanteng espada. Ang tunay na lalaki ay dapat lumaban gamit ang kanyang mga kamao. Inipit ni Sword si Riga sa lupa at paulit-ulit na sinuntok ang mukha nito, gayunpaman patuloy na tinutuya ni Riga si Sword. Nag-away ang dalawa mula sa lupa hanggang sa langit na nagsimulang bumuhos ang ulan. Sa di kalayuan ang mga demonyong salamangkero ay gumagamit ng mahika upang patuloy na burahin ang mga alaala ng mga tao. Sa kasalukuyan ng espada ay lumalakas ng lumalakas habang kaharap si Riga na muling naniningil sa kanya at napatumba siya ni Sword sa isang iglap. Isang malakas na sipa ang nagpalipad kay Riga at malinaw na nasugatan siya, ngunit hindi siya binigyan ni Sword ng pagkakataong makahinga. Naghanda siyang magbigay ng huling suntok ngunit nang mawala ang usok na wala si Riga ng walang bakas. Pagkatapos ng labanan ng lungsod ay nagkagulo at ang mga awtoridad ay naniniwala na ito ay isang hindi maipaliwanag na pag-atake ng terorista. Ang mga nag-rescue ay naghahanap sa mga durog na bato, sinusubukan na makahanap ng mga nakaligtas. Si Sword ay tumingin sa wasak na gusali sa kanyang harapan at naramdaman na ito ay isang bangungot at upang maiwasan ang mga ganitong aksidente na mangyari muli. Nagpasya siyang gumawa ng inisyatiba upang mahanap ang Eldorado dahil hinahanap ni Eldorado si Sophie at sa pagkamatay ng madre wala siyang natitira. Nagpasya si Sophie na sumama sa Sword sa paglalakbay upang mahanap ang Eldorado. Tumingin si Locke sa nawasak na larangan ng digmaan at nakaramdam ng halo-halong emosyon habang pinagmamasdan ang lumikas na mga inosenteng sibilyan. Nais niyang maging mas malakas siya upang pigilan ang kanyang ama na magdulot ng ganitong pagkawasak. Naalala niya noong bata pa siya, sinanay siya ng kanyang mga magulang sa espada. Ang kanyang ama ay isang Silver Knight at ang kanyang ina ay isang mahusay na demonyong salamangkero. Para mas mabilis lumaki si Locke, paminsan-minsan ay isinasama nila si Locke para labanan ang mga nakakakilabot na nilalang. Ang kanyang ama ay humawak ng kanyang espada nang may katumpakan at pinutol ang bawat kakila-kilabot ng madali, habang ang kanyang ina na si Konami ay walang tigil na pinaputukan ang kanyang kambal na baril at mabilis na ipinadala ang iba pang mga kaaway. Ngunit ang batang si Locke ay nasa panganib at kakainin na siya ng horror. Hinawakan ng ina ni Locke ang asno ng horror habang itinapon siya at pinaputok ang kanyang mga baril at natigilan si Locke sa nakikita. Si Riga ang ama ni Locke ay masyadong abala sa pakikipaglaban at pagpatay sa mga kakilakilabot upang mapansin ang panganib na kinaroroonan ni Locke. Bigla niyang nakita ang isang malaking halimaw sa grupo ng mga horror. Halatang ito ang pinuno ng grupo kaya agad na naging interesado si Riga na labanan ito dahil palagi siyang naghahanap ng malalakas na kalaban. Ngunit pagkatapos ng ilang maikling sagupaan ang horror ay natalo at nagsimulang tumakas. Nag-transform siya sa isang Silver Knight at walang kahirap-hirap na pinatay ang higanteng horror. Pagbalik sa bahay narinig ni Locke ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Si Riga na palaging naghahanap ng higit na kapangyarihan ay gustong mag-aral ng ipinagbabawal na salamangka mula sa isang libro, ngunit naniniwala si Konami na ang aklat ay masyadong masama. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo na may banta si Konami na susunugin ang libro habang si Riga ay lalong natupok ng kanyang pagnanais para sa kapangyarihan.
Hindi siya papayag na may humadlang sa kanya na lumakas at hindi magkaintindihan ang dalawa at ang pagtatalo ay umabot sa isang matinding labanan. Tumanggi si Konami na hayaang mahulog si Riga sa kadiliman at kahit na ang ibig sabihin nito ay patayin siya, handa siyang gawin ito. Ang mga nakakalat na kandila sa silid ay nag-apoy at sa apoy ang kanilang hindi mapagkakasundo na mga pagkakaiba ay umabot sa puntong hindi na maibabalik. Hindi na kayanan ni Locke na panoorin at tinawag ang kanyang ina at ang kaguluhang ito ay nagbigay daan kay Riga na gumawa ng isang nakamamatay na suntok kay Konami. Si Riga ay ganap na nahulog sa kadiliman at ang pilak na kabalyero ay wala na. Ang kanyang baluti na dating kumikinang na pilak ay napinsala ng kanyang panloob na mga demonyo at siya ay naging isang puwersa ng pagkawasak sa kanyang kamatayan. Ipinasa ni Konami ang kanyang kambal na baril kay Locke at itinuro sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi para sa sarili kundi para sa iba. Matapos tanggapin ang lahat, nagpa siya si Locke na pumunta sa El Dorado upang hanapin ang kanyang ama na si Riga. Nakatagpo ka na ba ng banyo na lumalamon ng mga tao? Bakit kusang loob niyang tatawagin ang mga demonyo at isakripisyo ang kanyang asawa sa kanila? Ang pangalan niya ay Matthew at dati siyang matagumpay na negosyante. Siya kasama ang kanyang asawa at anak ay namuhay ng marangyang buhay sa isang mataong lungsod. Gayunpaman, dahil sa isang nabigong pamumuhunan, napilitan siyang magbukas ng isang sira-sirang motel sa isang malayong kanlurang bayan. Ngunit isang araw nakakita siya ng halimaw sa hotel na parang likidong kumakain ng mga bisitang pumasok sa banyo at pagkatapos ay dumulas ito sa drain. Siya ay natakot sa paghahayag na ito, gayunpaman nang makita niya ang iba't ibang mahahalagang bagay na naiwan ng mga yumaong bisita, na pagtanto niyang ito na ang pagkakataon niya para makabalik sa malaking lungsod. Sa kalaunan, nakipagkasundo siya sa halimaw at nagsimula silang magtulungan. Ngayon dumating sa motel na ito ang Demon Knight na pinangalanang Sword na patungo sa kanluran. Nagpaplano silang manatili dito magdamag, bagaman na pagtanto ni Sword na ang ina ito ay isang kaoy na hinala, ngunit hindi nagtagal ay naakit siya kay Gina. Ang lumalaking pagkahumaling ni Matthew sa pera ay unti-unting nabaluktot sa kanya upang maging isang marahas at walang awa na tao. Nais lamang ng kanyang asawa at anak na mamuhay ng mapayapa kasama niya, ngunit determinado siyang kumita ng pera at bumalik sa kanyang dating buhay. Nais siyang pigilan ng kanyang asawa, ngunit nagresulta lamang ito sa isang malupit na pambubugbog mula sa kanyang asawa. Habang umaalingaw-ngaw sa silid ang hiyawa ng ina, na payuko na lamang ang kanilang anak sa kama at natatakot na makialam. Samantala naliligo sina Gina at Sophie sa banyo, kakatapos lang maghugas bigla silang nakakita ng malalikidong halimaw na sumulpot sa harapan nila. Mabilis na hinaila ni Gina si Sophie sa isang tabi at nag-spell gamit ang isang kamay. Pansamantalang naitaboy ang liquid horror, ngunit mabilis itong nakatakas sa plumbing at napunta sa kwarto ni Matthew. Ipinahayag ng horror na nakatagpo ito ng isang mabigat na kalaban at kailangang ubusin ang mga tao upang palakasin ang sarili. Nasaksihan ng asawa ni Matthew ang eksenang ito at hindi na nag-abalang itago ni Matthew ang kanyang intensyon. Nilamon na siya ngayon ng pagnanasa at pinag-isipan pa niyang ialay ang asawa sa takot na nasa harapan niya. Nangako ang horror na tutuparin ang gusto ni Matthew at sa isang iglap nilamon siya nito bago ibinaling ang atensyon sa asawa. Nang umabot na sa kritikal na punto ang sitwasyon, sakto namang dumating si Sword para iligtas siya. Gayunpaman, ang baliw na likidong horror ay nabasag sa mga pinto at bintana, ang katawan nito ay lumawak upang bumalot sa buong motel. Pagkatapos, isang napakalaking humanoid na halimaw ang lumabas mula sa likidong masa. Sa oras na ito nakatakas na si Gina kasama ang dalawang bata. Ikinaway ni Sword ang kanilang higanteng espada at nag-transform sa isang gintong kabalyero na umaarangkada. Kahit na ang horror ay libu-libong beses na mas malaki kaysa sa Sword, ang mga galaw nito ay medyo mabagal. Naglabas si Gina ng isang lilang spell, mahigpit na pinipigilan ang takot, habang sinasamantala ni Sword ang pagkakataong ito para tapusin ang horror sa pamamagitan ng slash. Ang napakalaking katawan ng kakilakilabot ay natunaw sa mga butik ng stardust at ang araw ay muling nagliwanag sa lupa. Binago ni Gina ang mga alaala ng mag-ina, habang ang natatandaan lang niya ay isang bagyo ang kumitil sa buhay ni Matthew kagabi. Nais magtanong ni Sophie kung mayroon bang anumang paraan upang matulungan ang mga sinapian ng lagim. Ngunit sa sandaling ang isang tao ay nahulog sa ilalim ng impluwensya nito, walang babalikan.
Ang tanging magagawa nila ay puksahin ang kakilakilabot at iligtas ang iba, ngunit hindi nila mailigtas ang mga puso ng mga tao, at ito ay isang seremonya na eksklusibo sa Demon Mage. Ang Demon Mage ay gumagala sa kadiliman, pumapatay ng masasamang espiritu upang protektahan ang mga tao. Sa bawat kabilugan ng buwan may pagkakataon silang hamunan ng guiding grounds. Sa pagkumpleto ng mga pagsubok, hindi lamang sila nakakakuha ng mas malakas na kapangyarihan, kundi tumatanggap din sila ng patnubay mula sa banal. Iba't ibang mapanganib na hayop at demonyo ang nakatago dito, at ang pagkatalo sa kanila ang unang hakbang ng pagsubok. Dahil ito ang pinagdaanan ni Gina, sila Sword at Sophie ay nakakapanood lang sa gilid. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ni Gina ay pambihira, at ang mga mababang antas na nilalang na ito ay hindi katugma sa kanya. Siyempre hindi ganoon kadali ang mga pagsubok sa guiding grounds. Isang halimaw na kahawig ng Minotaur ang lumitaw sa likod ni Gina na may indayog ng napakalaking palakol nito. Pinalipad si Gina dahil walang epekto ang kanyang mga magic arrow. Napagtanto ang sitwasyon at naglabas ng sibat si Gina, sumugod at nakipag-away sa halimaw nang makitang epektibo ang malapit na labanan. Si Gina ay bumunot ng isa pang sibat, gayunpaman sa pagkakataong ito ang swerte ay wala sa kanyang panig. Malinaw bilang isang salamangkero, hindi siya sanay sa malapitan na labanan, ngunit matagal nang nagpasya si Gina mula noong araw na siya ay naging demonyong mage. Nangako siya na alisin ang kakilakilabot at protektahan ang sangkatauhan sa anumang paraan na kinakailangan. Siya ay umawit ng isang incantation at sinaksak ang kanyang magic knife sa lupa. Isang napakalaking magic circle ang bumabalot sa Minotaur sa isang shower ng stardust. Ginawa ni Gina ang Minotaur at mabilis na tumakbo si Sophie para tingnan si Gina, nag-aalala para sa kanyang kapakanan. Sa sandaling iyon napansin ni Gina ang isang hiya sa lupa. Isang malalim at matunog na boses ang umalangaw-ngaw sa buong kastilyo. Sinapian pala ng Spirit of the Guiding Grounds ang alaga ni Gina at inihayag na ang hiyas ay isang guardian stone. Ang bato ay may kakayahang magpakita ng anumang mahiwagang pag-atake at protektahan ang may-ari nito, ngunit maaari lamang nitong ipamalas ang tunay na kapangyarihan nito kung ang may-ari ay may malakas at hindi matitinag na kalooban, dahil kung hindi, ito ay isang ordinaryong bato lamang. Kinikilala ng Spirit of the Guiding Grounds ang pagkakakilanlan ni Sophie at tinawag siyang susi sa kasalukuyang kalamidad. Higit pa rito, binanggit ng espiritu na hinahanap ng hari ng Eldorado si Sophie. Ang hari ng Eldorado ang lumikha ng mga magic ring sa horror gamit ang mga singsing upang ipagkaloob ang kasamaan at napakalaking kapangyarihan sa mga indibidwal. Kahit bilang isang banal na nilalang, ang espiritu ay hindi na makakita ng higit pang impormasyon tungkol sa Eldorado, at ang magagawa lang nila ay gabayan sina Gina at Sophie sa direksyon ng Eldorado. Biglang natagpuan ni Sophie ang kanyang sarili na nakulong sa isang panaginip kung saan nakita niya ang kanyang kapatid na matagal nang nawala. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa realidad. Ang maliit na alagang hayop ay bumalik din sa kanyang normal na estado, at ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay kumikinang na may mga butik ng stardust. Nawala ang kastilyo mula sa orihinal nitong lokasyon, at nagpasya si Gina na ibigay ang batong tagapag-alaga kay Sophie, at alam na siya ay isang batang babae na walang paraan upang protektahan ang sarili. Si Luke na isa ring demonyong salamangkero ay dumating sa isang malayong nayon. 100 taon na ang nakalilipas, ang mga demonyong hayop ay gumagala sa mundo, at ang mga kabalyero ay nakipaglaban upang protektahan ang sangkatauhan. Gayunpaman, ang isang kabalyero ay sinapian ng kakilakilabot at pinatay ang lahat ng kanyang mga kasama. Pagkalipas ng 100 taon, kakaunti na ang naniniwala sa alamat, ngunit si Luke bilang isang demonyong salamangkero ay alam na ang sinumpaang kabalyero ay selyado sa loob ng tila mapayapang nayon. Higit pa rito, alam niyang malapit nang muling lumitaw ang Dark Rider sa mundo. Kasunod ng patnubay, nakahanap si Luke ng isang bahay sa nayon kung saan nakatira ang isang matandang lalaki at ang kanyang apo. Umaasa sa isa't isa, ang batang babae ay nabighani sa mga supernatural na kaganapan at may isang koleksyon ng mga libro. Sa pamamagitan ng kanyang mga libro, nalaman ni Luke na sa gabi ng kabilugan ng buwan ang mga halimaw ay makakawala sa kanilang selyo. Maliwanag, ang mga taga-nayon ay hindi naniniwala sa mga alamat ng multo at halimaw, ngunit si Luke na nakikipaglaban sa horror ay alam na totoo ang mga alamat. Tinukoy ni Lucas ang lokasyon ng selyo na hindi kalayuan sa nayon.
Nagpaputok siya ng isang putok sa manipis na hangin na naging sanhi ng pagyanig ng buong bangin at nabuksan ang harang. Pumasok sila sa isang misteryosong kuweba sa loob ng bangin. Naglalakad sila sa hindi malamang distansya hanggang sa marating nila ang apat na halijing bato na tila may nakakulong. Si Lucas ay nakatayo sa harap ng mga halijing bato at ang kasuklam-suklam na eksena mula sa 100 taon na ang nakalipas ay sumisipsip sa kanyang isipan. Nakilala rin niya ang kabilang partido bilang ang demonyong kabalyero na nanghuhuli ng mga horror. Malamang na siya ay nakikipaglaban sa kakilakilabot sa kadiliman sa loob ng maraming taon na naging sanhi ng kanyang pagkasira ng kadiliman. Nangangahulugan din ito na ang kanilang kaaway sa pagkakataong ito ay napakalakas. Si Luke pagkabalik inihanda niyang mabuti ang sarili at bumalik siya sa selyadong lugar at gumuhit siya ng mga magic circle sa iba't ibang lugar sa loob ng kuweba at umupo sa isang bato. Naghihintay sa sandali kung kailan masisira ang selyo at ang liwanag ng buwan ay lumundag at pinaliguan ang batong monumento sa kanyang maliwanag na ningning. Si Luke nang makita ito ay agad na nagpaputok ng kanyang baril, ang mga bala ay hindi napigilan na nag-trigger ng hanay ng spell sa isang berdeng glow ang sumasaklaw sa apat na halijing bato. Ilang sandali pa lumabas ang Dark Knight at kumilos si Luke at isang pagsabog ng matinding enerhiya ang bumalot sa Dark Knight. Gayunpaman ang Dark Knight ay nagbalik sa kanilang katinoan at desperadong nakipaglaban upang makawala mula sa arcane bindings. Sa gitna ng pakikibaka dumating ang dalaga para magbigay ng kamay, ngunit ang distraction ni Luke ay nagbigay daan sa Dark Knight na makawala sa enchantment at sumugod sa dalaga. Itinaas ni Luke ang kanyang kambal na baril at nagpaputok, ngunit tila hindi niya kayang saktan ang kanyang kalaban. Casual na kinuha ni Luke ang isang mahusay na espada mula sa mabatong lupa at sinisingil ito, gayunpaman sinunggaban siya ng Dark Knight sa lalamunan. Si Luke na nakatitig sa Dark Knight na nasa harapan niya ay nagmura ng malakas. Minsan sila ay mga kabalyero na iginagalang at marangal na may tungkuling protektahan ang sangkatauhan. Ngayon ang kanilang panandaliang kahinaan ay nagbigay daan sa sumasalakay na kadiliman na kainin sila na naging isang nakakatakot na kakilakilabot. Biglang lumitaw ang maraming espirito sa yungib. Sila ang mga kaluluwa ng mga taong mandirigma na nahulog dito sa labanan at mamanahin ni Luke ang kanilang kalooban. Si Luke na may hawak na espada ay muling sinugod ang Dark Knight, ngunit sa pagkakataong ito ang Dark Knight ay hindi katugma kay Luke. Itinulak ni Luke ang espada sa katawan ng Dark Knight at itinaas siya, ang kabilang kamay ay patuloy na nagpapaputok ng kanyang baril. Sa sandaling ito, higit pa sa Dark Knight ang nasa harapan niya ang kanyang sinasakop. Daig na rin niya ang sariling takot sa kanyang ama at nang maglaon nagpaalam si Luke sa dalaga at sa kanyang lolo. Bago umalis, gumamit siya ng mahika para mabura ang alaala ng dalaga. Kapag nagising ang dalaga kinabukasan, wala silang maalala at pakiramdam nila ay parang gawa-gawa lang ang alamat. Lahat ng magagandang babae na naruroon sa eksena ay naliwanagan ng spotlight. Akala nila sila ang magiging sentro ng atensyon, ngunit hindi nagtagal ay napuno ng mga screen ang dance floor at hindi nila alam ang buong pagtitipon ay binubuo ng mga nakakain na kakilakilabot na laman. Para sa kanila ang lasa ng mga batang babae ay katangi tangi perpekto para gamitin bilang kumpay habang natakot ang nakaligtas na babae. Tumakbo siya para sa kanyang buhay, ngunit biglang hinatak ang buhok niya at pilit na isinapit sa lupa. Pero maya-maya biglang lumitaw ang isang lalaki at niyakap niya ang dalaga sa kanyang mga bisig, akala niya ay naligtas na siya. Sa susunod na sandali lamang ay ibinunyag ang bibig ng lalaki na tahimik na bumuka na sinasabayan ng pag-alog ng kanyang dila. Selyado na ang kapalaran ng dalaga dahil horror din pala ang lalaki, pero iba ang tindig niya sa Eldorado. Pumunta siya dito upang talunin ang hari ng Eldorado upang mamuno siya sa lahat ng kakilakilabot. Ang babaeng tao mula kanina ay pagkain lamang upang mapahusay ang kanyang kapangyarihan. Gamit ang kanyang nakakatakot na dila, maaaring gawing mga puppet ng lalaki ang kanyang mga kalaban na minamanipula ang mga ito sa kalooban, sa ilalim ng puwersa ng pagdurog ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Agad na napawi ang lahat ng kilabot sa dance floor, gayunpaman hindi inaasahan ng lalaki na ang bawat kilos niya ay binabantayan ng hari ng Eldorado. Ipinadala ng hari ang kanyang subordinate na Reyna upang harapin ang hindi kanais-nais na panauhin. Ang kapangyarihan ng Reyna ay ang pinakamataas sa kakilakilabot at siya ay nagtataglay ng hindi natitinag na katapatan sa hari.
Pagharap sa mga binitiwang puppet ng lalaki, kalmado siyang nagpatawag ng mga demonyong bulaklak mula sa kailaliman ng impyerno. Ang tila malalambot na talulot ay kasing tulis ng mga talim. Gayunpaman mabilis na naghilom ang mga sugat sa mga puppet at tila matagal nang inasahan ni Queen ang resultang ito. Mas maraming baging ang lumabas mula sa kawalan at sa pagkakataong ito ipinatawag niya ang mga bulaklak na kumakain ng tao mula sa kaharian ng demonyo. Maliwanag ang mga bulaklak na ito ay sumalungat sa kakayahan ng lalaki. Ang lalaki ay ayaw tumanggap ng pagkatalo at inilabas niya ang kanyang panghuling puppet na ginulo ang atensyon ni Queen at pagkatapos ay naging horror ang kanyang sarili. Ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ni Queen ang kanyang pag-atake. Pagkabasag ng kanyang braso sa isang iglap, ang lalaki ay walang pagpipilian kundi ang tumakas sa kahihiyan. Ngunit paano siya nakatakas ng ganoon kadali pagkatapos niyang ipahiya ang hari? Ang lungsod ay napuno ng mga espiya ng hari. Ang lalaki ay muling nagbago sa kakilakilabot at naghahanda na tumakas, ngunit sa pagkakataong ito hindi siya gaanong pinalad dahil binura siya ng Dark Knight na si Regis sa isang strike. Samantala dumating si Sword at ang iba pa sa El Dorado at may hiwalay na misyon si Jaina na bumalik sa Guiding Land. Sa wakas ay nahanap na ni Sophie ang clue sa nawawala niyang kapatid dahil napagtanto ni Sword at Locke na ang El Dorado ay ang lupain ng kakilakilabot. Nagsimula silang maghanap ng mga pahiwatig sa buong lugar na kumonekta si Sophie sa network ng El Dorado at isang misteryosong tao ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Sinasabi niya na alam niya ang katotohanan tungkol sa El Dorado. Dumating si Sword sa itinalagang lokasyon at nakilala ang misteryosong lalaki. Tulad ng nangyari, siya ay isang developer ng network ng El Dorado. Dahil sa curiosity na decryption niya ang isang file para lamang matuklasan na pinalibutan siya ng mga halimaw. Di nagtagal nakatanggap siya ng hindi kilalang mensahe na nag-udyok sa kanya na magtago kaagad at maghanap ng isang gintong kabalyero na pinangalanang Sword. Inihayag din niya kay Sword na ang tinatawag na El Dorado ay nilikha ng isang henyong programmer at ang programmer na iyon ay kapatid ni Sophie. Sa sandaling iyon natuklasan ng mga puwersang militar ng El Dorado ang kanilang presensya, si Sword at Locke ay nakipaglaban sa kanilang paraan palabas kasama ang lalaking nakasunod. Upang matuklasan ang katotohanan, pumasok sila sa punong tanggapan ng El Dorado at hinihintay sila ni Queen. Ang nakakapagtaka, walang kahirap-hirap niyang hinaranggan ang pinagsamang pag-atake ni na Sword at Locke gamit ang isang kamay at paalang. Biglang lumitaw ang isang kakaibang figure at dinukot si Sophie na nakatayo sa malapit. Kinaladkad ng makasalanang Shadow Walker si Bishop Sophie at itinapon sa dagat ng kamalayan ng El Dorado. Si Sword na nagmamadaling iligtas siya ay tumalon din at ang kanilang mga kaluluwa ay tuluyang pumasok sa totoong El Dorado. Nang magising si Sword, laking gulat niya nang makita ang kanyang kapatid na babae na matagal nang namatay at si Sophie ay muling nakasama ang kanyang matagal nang hinahanap na kapatid. Samantala ang mga ulo ng mga naglalakad sa kalsada ay nagsimulang lumiko at sila ay agad na naging mga halimaw na gagamba na may mukha ng tao. Kasunod ng mga tagubilin ng sistema ng El Dorado, nagsimula silang maghanap para sa mga nanghihimasok at hindi nagtagal ay natuklasan nila si Sword na nakaharap sa pagsalakay ng mga nilalang na parang gagamba. Naikuyom ni Sword ang kanyang mga kamao at sumugod pa abante, gayunpaman ang kanilang mga bilang ay napakalaki. Sa kabutihang palad, ang kapatid ni Sword si Verudia ay may bahagyang kontrol sa sistema ng El Dorado at matagumpay na nalinlang ang mga nilalang na ikinubli ang presensya ni Sword sa kabilang panig. Sa wakas ay nakilala ni Sophie ang kanyang kapatid na matagal nang nami-miss na si Luca. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luca nang hindi makapaniwala. Nasa kamay niya ang mahiwagang singsing na maaaring kontrolin ang mga horror at siya pala ang hari ng El Dorado. Galit na inakusahan siya ni Sophie na naging sanhi ng hindi mabilang na pagkamatay, ngunit tumanggi si Luca na maniwala sa kanyang mga salita. Ipinagmamalaki niyang ipinakita sa kanya ang kadakilaan ng El Dorado at ipinaalam sa kanya na sa lalong madaling panahon ang El Dorado ay magiging konektado sa buong mundo. Ang lahat ng sangkatauhan ay lilipat doon, ngunit lingid sa kaalaman ni Luca ang tinatawag na migration na ito ay nangangahulugan ng pagkamatay ng sangkatauhan. Ito ay isang balangkas ng kakilakilabot na panatilihin ang sangkatauhan sa pagkabihag. Sa sandaling iyon natagpuan ni Verudia si Sophie at pumunta sila upang iligtas siya. Ang madilim na reyna ay muling nagpakita at ang kanyang hindi mabilang na pinakawala ng mga galamay ay humarang kay Sword.
Si Sword sa kanyang espiritong estado ay hindi nagawang mag-transform bilang Golden Knight sa Eldorado at sa wakas ay natali sa kontrol ng Queen at si Verudia gamit ang kanyang mga pahintulot ay pinabalik si Sword sa realidad. Si Sophie na nasa tabi nila ay niyakap si Lucas sa kawalan ng pag-asa at tumalon sa bangin. Nagising ang magkapatid sa totoong mundo at natagpuan ang kanilang sarili sa isang abandonadong lugar na puno ng mga labi ng tao. Habang lumilingon sila sa paligid tila narinig ni Luca ang nagdadalamhating iyak ng hindi mabilang na nawawalang mga kaluluwa dahilan upang siya ay bumagsak sa bigat ng lahat ng ito. Sa isang estado ng kawalan ng pag-asa ang dating matatag na pagpapasya ni Luca ay gumuho at ang kadalisayan na nagpapaliwanag sa kanya ay naglaho habang ang sindik sa loob ng purse string ay nagpapasama sa kanya. Kahit na sa harap ng desperadong pakiusap ni Sophie hindi na nagising si Luca mula sa kanyang ulirat. Hindi mapigilan na iniabot ni Luca ang kanyang kamay na pinalamutian ng purse string at isang madilim na pulang horror essence ang bumulwak na nilamon siya sa isang iglap. Sa pagkamatay ni Luca ang sinaunang Horror King ang tunay na pinuno ng Eldorado ay nabuhay na muli na may kapangyarihang magdala ng pagkawasak sa mundo. Nasaksihan ng nakakatakot na tanawing ito si Sword ay walang pagpipilian kundi ang mabilis na tumakas kasama si Sophie. Samantala sa gitna ng Eldorado pinasimulan ng hari ang napakalaking device na nilikha ni Luca na nagkokonekta nito sa bawat network sa mundo. Ang mga telepono ng mga tao ay nagsimulang gumana ng autonomiya at sa lalong madaling panahon ang lahat ay bumagsak na walang malay. Sa sandaling iyon ang mga kaluluwa ng buong sangkatauhan ay hinayla sa Eldorado sa pamamagitan ng kapangyarihan ng hari. Sa gitna ng kaguluhang ito dumating si Verudia na may dalang mahalagang mensahe. Upang mapigilan ang hari ng Eldorado at mailigtas ang sangkatauhan dapat nilang kontrolin ang sentral na sistema ng Eldorado gamit ang mga pribilehiyo ng administrator ni Luca. Gayunpaman ang Eldorado ay itinatag ni Luca para kay Sophie na nagpapahiwatig na dapat din siyang magkaroon ng mga kinakailangang pahintulot. Dahil sa pangangailangang iligtas ang sangkatauhan mula sa nalalapit na kapahamakan nito nagpasya si Sword na harapin ng direkta ang hari ng Eldorado at muli silang pumasok ni Sophie sa Eldorado. Habang papasok sila sa loob hindi mabilang na mga humanoid na spider na nilalang ang dumaan sa kanilang direksyon si Sword ay tumayong mag-isa upang harangin sila habang si Sophie ay nagpatuloy patungo sa gitna ng Eldorado upang maghanda para sa pagsasara ng system. Sinamantala ang pagkakataon at nahuli ng hari ng Eldorado si Sword at nilamon siya na nahuli siya sa kaharian ng kawalan. Sa itim at puti na mundong ito ang ganap na sakop ng hari si Sword ay unti-unting sumuko sa pagguho ng kawalan at nawala ang lahat ng kulay. Sa kabilang banda ang maitim na reyna ay nakipaglaban sa demonyong salamangkero na si Gina sa isang matinding laban. Inihayag ni Queen ang tunay niyang maitim na anyo at napanganga si Gina dito. Samantala dehado si Lucas sa kanyang paghaharap sa kanyang ama ang Dark Knight na si Riga at nagtamo ng matinding pinsala. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay tila selyado na, gayunpaman si Sophie na palaging naniniwala kay Sword ay tumangging sumuko. Sa kabila ng matinding sakit ibinaon niya ang kanyang mga kamay sa pangunahing sistema ng Eldorado na nananawagan para sa Sword. Sa wakas nagkamalay si Sword dahil ang mga tao sa anumang panahon ay hindi tumitigil sa paglaban sa pagkawasak at patuloy na nakikibaka. Bilang kabalyero ng demonyo at tagapag-alaga ng sangkatauhan hinding-hindi sila susuko ngunit hahawakan ang kanilang mga espada upang putulin ang kadiliman kahit na ang kabayaran ay ang kanilang buhay. Matatag na itinaas ni Luca ang kanyang espada, alam na alam niya na ang kanyang kalaban ay hindi matatalo. Pagkatapos magduso ng isa pang mapangwasak na suntok nag-activate siya ng preset magic circle. Ang enerhiyang nakakabasag ng lupa ay nagdulot ng napakalaking pagsabog at saglit na napahinto ang Dark Knight na si Riga. Si Gina nakaupo sa kanyang mga tuhod ay humarap sa maitim na reyna at bumangon siya ng may paghamak humarap sa mabangis na pag-atake ni Queen. Si Gina sa pakikipagtulungan ng kanyang demonyong alaga pinaandar niya ang kanyang demonyong kalesa patungo sa reyna. Pagkatapos ay hinawakan ni Gina ang kanyang magic-enhanced gatlang at pinaputokan ng wild sa Queen of Darkness. Sa ilalim ng nakakatakot na pagsugpo sa lakas ng baril sa wakas ay napatay si Queen ni Gina. Samantala sa kaharian ng kawalan mabangis na lumaban si Sword at kumulo sa loob niya ang nagngangalit na kapangyarihan ng Garo at sa wakas ay nalagpasan niya ang blockade at natalo ang hari ng Eldorado.
Sa wakas ay pinakawalan na ang kaluluwa ni Luca at sinabi niya ang kanyang huling paalam sa kanyang kapatid na si Sophie sa matinding kalungkutan. Ipinasok ni Sophie ang password upang isara ang sistema ng Eldorado at sa wakas ay nailigtas ang sangkatauhan. Sa puntong ito iniligtas ng Dark Knight na si Riga, marahil dahil sa pagmamahal sa pamilya na si Luca. Ngayon maaari na siyang magkaroon ng patas na laban kay Sword. Isang galit na galit ang naganap ang kanilang matatalas na sandata ay nagsalubong at si Sword ay namangha sa napakalakas na kalaban. Ang dalawa na natangay sa kilig ng laban ay inabandona ang kanilang mga sandata at ang kanilang mga malakas na suntok ay nag-alab ng nagninangas na pagnanasa sa loob nila. Pagkatapos ang huling showdown sa pagitan ng liwanag at kadiliman at sa huling segundo na iyon kasing bilis ng kidlat ang gintong espada ay tumago sa madilim na baluti ni Riga. Sa wakas si Riga ay tumawa at nasiyahan at ang kanyang katawan ay naglaho at bumalik sa kadiliman.